Magandang hapon po sa ating lahat. So ngayon mag-update lang tayo sa bagyong Tino na may international name na Kilmegi. As of 3 p.m. today, ang bagyong Tino ay ang kanyang speed at the moment is 95 kilometers per hour at isa pa siyang tropical storm. And then Monday 4 a.m. mag-increase ang kanyang strength to 120 kilometers per hour and will be considered as a typhoon as forecasted sa ating model. Now, as of 8 p.m. tonight, itong bagyo na ito will be around 700 kilometers east of Giwan, Eastern Samar. At tumatakbo po ang bagyong ito around 24 to 30 kilometers an hour. So napakabagal niya. And then nagigain siya ng strength. Lumalakas lalo ang kanyang hangin. So and the forecast on Monday 4 p.m. it will be 150 km an hour. So yan yung magiging increase ng kanyang strength. And by Tuesday ng madaling araw at 4 a.m. maglalandfall siya at 175 kilometers an hour. At alam naman natin sa pagkakategorize ng mga tropical cyclone or tropical storm, itong 175 will be considered as signal number 4. So kung i-zoom in natin dito, ito yung cone of uncertainty niya, which is bandang Kalbayog yung kanyang end sa north, and then Surigao naman yung end niya or tip niya sa south. So itong tinatawag na cone of uncertainty, pwedeng dito lilihis yung within itong area na to, pwedeng lumihis yung bagyo. So kanina nung binabantayan natin yung bagyo, kanina yung sentro niya is dito sa may Javier bandang Baybay, Leyte. Pero ngayon mas tumaas siya ng konti, nasa La Paz na siya. And then ang landfall nito is by 4 a.m. tomorrow kung hindi magbabago yung kanyang direction at strength, will be doing 175 km an hour forecast na landfall niya. So maapektuhan ang mga area ng Dulag, Burawin, Albuera, Javier, MacArthur, Abuyog, maapektuhan pa rin, Baybay. The rest of Leyte, I think Ormoc will be affected as well kung hindi magbabago yung kanyang direksyon. Parts of southern Leyte, itong Silago, Hinunangan. Of course, kasama pa rin naman yan sa cone of uncertainty, pero yung pinakasentro niya at the moment is itong Albuera, La Paz area. So, I hope na nakapag-prepare tayo. Itong madadaanan dito sa bandang Giwan din. Kahit hindi pa siya maglalandfall, malakas na itong area na ito kung hindi magbabago yung kanyang direction. So guys, please prepare as much as you can. Currently at the moment, it's at 95 km an hour. So kanina nasa 85 siya, ngayon nag-increase na siya to 95. So I hope mag-prepare kayo dyan sa banda sa Leyte and Samar and then parts of Cebu kung madadaanan niyo itong area na to. At hopefully humina siya kasi delikado po yung hangin na yan at 175 km an hour. So prepare your food, mag-charge na kayo ng mga kailanganin yung mga cellphone, power banks, mga flashlights, and kung meron kayong mga generators, i-fill up nyo na yung mga gasolina, lahat na yan i-prepare nyo na. So mag-update tayo after 4 hours kung alamin natin kung ano yung kanyang status. So thank you guys for watching. Watch out for our next update.